At yun nga ho, dumating na sa punto ng buhay ni BBM na pinag-resign na niya lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ayan. Makakatulong ba ito kaya sa kanyang natitirang 3 taon na panunungkulan sa bansang ito? Ang pagpapalit ng kanyang mga cabinet secretaries? Hindi ba dapat may 2 tao pa na dapat magbigay ng courtesy resignation sa kanya? Ito, sa nakikita ko kasi parang itong 2 tao nito yung parang malas sa buhay niya. Tingin ko lang naman ha. Oo. Kung pwede nga lang siguro magbigay ng courtesy resignation itong 2 tao na ito, ay nako, siguro papalakpak pati yung 2 paa ko at saka 2 paa ng aso ko. Pakinggan natin itong balita kanina umaga na panawagan ni BBM na magbigay ng courtesy resignation itong kanyang lahat ng cabinet members, cabinet secretaries niya. Ayan ho. Kapapasok lang po na balita, pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ay sa Pangulo, kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Pwede na kaya i-calibrate yung 2 tao na yun na sa paligid lang. Kasi nakakasira din to kay BBM eh. Oo. Totoo lang, promise. At eto nga ho guys dahil nga sa kumalat na itong balita na ito sa iba't ibang klase ng social media at mainstream media. Ayan ho. Ayon dito sa isang post, kabayan nakalagay dito na, is it true that si Lucas Bersamin daw na dating executive secretary ni BBM ay papalitan ito ni Samuel Martires ng ombudsman? Parang hindi ata magandang balita ito. Kapag daw kasi nangyari yun, ayon dito sa nag-post, if so, then such a move could weaken the prosecution of cases filed against high-ranking public officials. Ayan sayang daw ang efforts ng PDP lawyers and Amy Marcos. Tagalogin na lang natin para maintindihan ng lahat. Pati ako di ko intindihan itong English na to eh. Kapag daw naging si Samuel Martires ang pumalit sa pwesto ni Lucas Bersamin na dating executive secretary ni BBM, di mawawala na siya doon sa ombudsman. Matatandaan ho na itong si Lucas Bersamin ay in-appoint ito ni Pangulong Duterte dyan sa ombudsman. So, may 9 years term ata itong ombudsman. Kasi hindi naman to sakop ng ng executive branch, no guys? Kaya hindi to pwedeng tanggalin ng kahit sinong presidente unless na matapos yung kanyang term. May term ni kasi yung ombudsman eh. So, kung di ako nagkakamali, mga 9 years term. Ayan. So, kung tatanggapin ni Samuel Martires itong alok sa kanya, di umano na maging executive secretary ni paano na lang ang isinampang kaso dito sa taga-DILG, taga-DOJ, dyan kila General Torre, General Marbil, dyan sa envoy na sila Canilao, di hihina na ito pag, ay nako, ano ba yun? Kung ito'y totoo man, Pero kung ako kaya ombudsman Martires, hindi ko tatanggapin na maging executive secretary para hindi kasi iba yung politics eh. Iba yung andudong ka sa poder ng presidente. At least ikaw is hindi ka sakop ng executive branch. Ayan. Yan lang ay aking suggestion. Kung totoo man itong kumakalat na itest na na balita na ito. At ayun nga ho, nag-uumpisan na ang pagbuhos ng paghihiganti ng mga Duterte. At mukhang natataranta na ang mga kalaban ng mga Duterte. Ito na ba ang wrath? Anong tawag yung wrath? Ito na ba ang ganti ng agila sa pag-alipusta? Charot. Sa pag-api sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili mismo ng mga Duterte? Mantakay mo nga. Tapos kung pwede pa daw uupuan niya. Uupo siya doon sa diyan sa pagbuo ng 2026 national budget. Labag naman sa konstitusyon. Labag naman sa konstitusyon niyang uupo ang presidente diyan. Dahil siya ay pwede naman niyang i-veto ang bawat mga budget na hindi
sa tingin niya, hindi karapat-dapat na aprubahan. Ayan ho. Ikamusta rin budget ng 2025? Anak ng teteng naman, magbabudget na naman ng 2026, tapos yung 2025, di pa nga naayos. Puga, marami ng kawawa yung taong bayan, Bigay ng bigay kami ng tax, tapos yung mga iba'y nakikinabang, Charot.